pag-unlad na yata ang isa sa pinakaaasam ng bawat Pilipino sa kanilang buhay. Patuloy na bumabangon at kumakayod, dala-dala ang pag-asang may magandang hinaharap ang naghihintay para sa sarili. Kaakibat ng isang bansang papaunlad pa lamang ang pag-angat din ng iba't ibang isyu sa lipunan. Hindi mawawala rito ang paghahanap ng sapat at maayos na trabaho. Bagamat maraming Pilipino ang kontento na sa kanilang payak na hanap buhay, hindi pa rin maitatago ang kakulangan sa oportunidad na makapagtrabaho ng desente sa bansa. Kung mayroon mang oportunidad, ay para kanino nga lang ito? Bakit pinipili pa rin ng ating kababayang manatili sa kanilang kalagayan ngayon? Ito ba ay isang kagustuhan o udyok lamang ito ng kapalaran? Pinuntahan ng aming grupo ang isa sa mga progresibo at umuusbong na bayan sa bansa, ang Carmona, Cavite. Sentro ng komersyo at industriya, puno ng buhay at pag-unlad. Hindi na nakakagulat ang mabilis na pagsulong ng lugar dahil mula sa orihinal na pang-agrikultural, dala na rin ng modernisasyon ay unting-unting naging industrial ang naturang bayan. Nagresulta naman ito sa pagdami ng oportunidad para sa mga residente na makahanap ng maayos na trabaho. Noong 2022 ay nanguna ang bayan ng Carmona sa listahan ng mga pinakamayamang munisipalidad sa Pilipinas dahil sa pumapalo nitong 6.5 billion total assets. Paglipas ng isang taon ay itinanghal naman itong isang opisyal na syudad. Sa lawak at kaunlaran ng bayan ay akalain mong lahat ng mga nakatira dito ay nasalubong na ang mga kailangan at sapat ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw. Maaaring realidad ito para sa karamihan, ngunit hindi para sa iilang residente. Bagamat matagumpay ang ekonomiya at maunlad ang Carmona, ay hindi pa rin nawawala ang isyu ng kahirapan, pati na ang limitadong koneksyon sa mataas na kinikitang trabaho. Hindi na nga sapat ay sinasabayan pa ito ng mataas na inflation. Ayon sa huling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, ay pumapalo sa 10.86 ang poverty incidence ng bayan mula sa dati nitong 4.01. Patuloy lamang na sa kabila ng malagong ekonomiya ay marami pa ring sektor sa komunidad ang hindi nakakasamang umangat. Sa aming pag-iikot ay nakilala namin si Ate Maricel, isang tagabantay ng CR sa kalapit na pamilihan. Hindi masyadong karaniwan ang kanyang trabaho, kaya naman palaisipan sa amin kung magkano ang kanyang kinikita rito. Para sa kanya ay sapat na ang kasalukuyang trabaho dahil komportable na siya rito at siya ang may hawak na kanyang oras. Ate, paano po kayo napunta dito po? Nagsimula po ba talaga kayo dito? Yes po, nagsimula. Yung pinsan ng asawa ko, siya po ang kumuha sa akin dito sa trabaho. Sa pinasok niya ako dito. Yun. Kasi dati, sa mga inasal ako nagtrabaho noon. Tapos pangalawa, sa pabrika, sa electronics. Bago ako napunta dito, masasabi ko, parang nag-i-enjoy ako dito dito na lang ako. Ano pong trabaho niyo ngayon? Dito po sa CR, nagbabantay. 5 to 7 po ng gabi ang trabaho ko. 400 lang po ang a day ang sweldo. 5 years na ako dito nagbabantay. Yung asawa ko may 2 anak. Yung isa 7 years old, yung isa 7 months. Sapat po ba yung kinikita niyo sa araw-araw sa mga needs ng pamilya niyo po? Sapat naman po kasi yung asawa ko, nagtutulungan naman po kami ng asawa ko magtrabaho. Construction po, yung trabaho ng asawa ko, nagpipintor siya, tapos nagagawa siya ng bahay, all around po. Okay lang naman po sa akin kahit anong trabaho, basta marangal po, mahalaga po sa akin kahit anong trabaho. Kaya mas pinili ko na lang din magbantay ng CR. Okay naman po para sa akin. Kung mabibigyan po kayo ng chance na
magpalit po ng trabaho at sapat po yun sa araw-araw niyo, gagrab niyo po ba yung chance na yun? Siguro po, igagrab ko po. Depende po kung titingnan ko kung sasapat mo ba dito sa trabaho ko, yun doon sa bago. Sa ngayon po? Opo, sa ngayon. Masaya naman na po ako sa ganito eh. Opo. Basta yung anak ko, gusto ko lang po mapatapos ng yung anak ko. Yun lang naman pangarap ko sa buhay ko. Dalawa anak ko katapos ng pag-aaral. Kaya naman po yun kasi dalawa naman kami nagtatrabaho ng asawa ko. Nag-update naman po yung trabaho ng sahod dito habang tumatagal. Ate, paano po yung yung increase ng sahod? Di ba na-mention niya, nagtataas naman siya? Ano siya, kunwari, tulad yan sa munisipyo ka magtatrabaho kasi hindi pa po sa munisipyo ngayon. Ngayon, pag kunwari umabot ka ng 5 years, hanggang sa magpataas, pataas din po ng pataas. Yun. Gano'n kalaki po ate yung magiging increase? Siguro, nagdadagdag sila minsan 50 pesos sa per month, parang gano'n. Para tumaas yung sweldo. Siguro mga ano na ngayon eh, 580 na yata yung mga sweldo. Ang sahod niyo po ba ay daily, weekly, monthly? Weekly po yung sahod. Kaya tumatakbo ng 12,000 a month, kaya carry naman. Monday to Friday lang po kasi yung kapalitan ko 2 araw para siya naman doon magtatrabaho. Kagaya ni Ate Maricel, ay pamilya rin ang nagsisilbing kasulina ng jeepney driver na si Mang Rolly upang ipagpatuloy ang pagmamaneho. Ilang taon na siyang nasa kalsada at hindi na humanap ng iba pang trabaho dahil aniya, ito na ang kanyang nakasanayan. Sa sahod na 500 kada araw ay malayo na ang narating ng kanyang mga gulong sa buhay. Kamusta po kayo? Okay naman. Nakakaraos naman sa biyahe kahit mahirap. Alam mo yung bakasyon, mga estudyante. Tiyaga lang sa biyahe. Tiyaga eh. Ako nag-uumpisa talaga ng biyahe, mga 5:30 kasi may service ako sa umaga eh. Pang alas 6 ang pasok eh, 5:30. Alas 4 pa lang gising na ako niya. Kuhugas na ng jeep. Tapos pag kahugas ng jeep, bigo na. Tapos punta lang service na, antay ko service ko. Alis ako sa GMA, mga 5:30. Natay ko ng Golden Miles, pang alas 6 ang pasok na yun. Tapos uwi ko naman yan, alas 2 lang, alas 3, gano'n. Nang tanghali po? Hindi. Anang madalas? Hapon, alas 3 ng hapon, garahe na yun. Para bukas naman yun eh. Kasi mahirap naman isagad ba ang biyahe, gano'n din naman, bus driver pa rin eh. Nagkasakit ka, di ka rin kulang pa yung kikitain mo dun, kaya kailangan petiks naman sa biyahe kasi bakasyon naman ngayon eh. So magkano po usually kinikita nyo po sa isang araw po? Minsan 700, 800 gano'n. Hanggang alas 3, mas bahay naman ako. Eh sa pamilya ko, dahil 2 lang naman ako, okay naman sa kanila eh, sapat naman kasi malalaki na sila eh, baon na lang, baon pagkain na naman lang gasol kasi may bahay naman sarili na eh. Lalo ngayong bakasyon, sa bahay lang sila kaya medyo tipid-tipid kami ngayon, kaya maganda, medyo may sobra kasi 800 kinikita ko dyan. Hindi lang pagod katawan ko, hindi kaya sa pabrika, mahirap eh, may mga amo. Dito, pag sayo mo pa dito, wala kayong pahinga ngayon. Walang pa, sir, tambay-tambay mo na dito. Pag uwi nyo mga alas 11, di sakay na kayo dito sa amin. Minsan, sakita lang, sa aming pamilya, hindi mo kinukulang eh. Kaya pag may gusto kong pagawa kayo sa bahay, nangungutang din ako para magawa ko ulit sa bahay yung gusto ko. Utang. Babagawa ng bahay, may babaguhin. Ang utang din ako nun. Pero sa kinikita ko sa araw-araw, sapat sa kanila dahil 2 naman ako. Sapat sa kanila. Enjoy naman ako dito eh. Kasi wala kang amo. Pag gusto mo umuwi na. Kumita ka na, pwede ka na umuwi. Kasi ang katwira ko, kumita na ako, basta pambili lang gasol, tubig. Pagkain nga pambiling ulam, uwi na yun. Ganun lang. Biyahe. Huwag seryoso eh, kasi may seryoso na biyahe. Ay, kalma lang, sabi nga. Kalma. Ilang taon na po ba kayong nag-ano po na? Nagbibiyahe? Opo, ilang taon na po. Ay, may 2 dekada na. Kasi nag-umpisa ko lang biyahe, 18 years old, gasak division na biyahe ko dati. Oh. So, mula po nun, parang satisfied na po kayo sa... Simula nung binata pa ako, nagpaaral pa akong 2 kapatid ko, napagtapos ko pa sila. Para sila, 4 years course ang kinuha nila. Isa HRM, isa yung teacher. Awan ng Diyos, kapagtapos lahat yun sa biyahe ko. So, sa buhay niyo po ngayon, meron pa po ba kayong pangarap?
O siyempre meron pa rin. Makapagtapos yung mga bata sa kanilang mga Sa sarili. Sa sarili po, sa sarili. ay wala naman sa akin sarili. Sa ang ano ko lang, huwag kong magasakit para yung mga pag-aaral ng bata, matususan ko sila eh. Yun na lang ang sa kanila eh. Hindi naman malayo ang kwento ng isang milk tea crew na si Kuya Dino kung bakit siya napunta sa kasalukuyang hanap buhay. Gaya ni Mang Rolly ay masaya na rin siya sa kanyang trabaho ngayon dahil hilig niya ang pagluluto. Para naman sa kanya'y hindi na muna siya mag-a-apply sa mga matataas na paying jobs dahil masyado daw itong risky at walang kasiguraduhan. So, ano pong trabaho niyo po ngayon? Tatlo. Sa umaga kasi, dito ako sa coffee shop, barista. Tapos tanghali ko pa ako sa kabila. Cook po? Dito lang po yun. Sa kabila. Sa gabi rin din po sa taas, sa bangkad. Cook din. Cook din po. Ano yun po pagkahapon po yan? Paggabi po. Init duty ko, 450. Ilang taon niyo na po ang ginagawa yung trabaho niyo po? 4 years. Yung lahat po yun? 4 years? Kasi siyempre, kailangan kung saan ka nag-i-enjoy, kung saan yung passion mo, doon ka. Minsan kinukulang, pero siyempre kinakaya para sa kanila. So, ano po kaya? Kung mabibigyan po kayo ng opportunity para iiwan niyo po ba yung trabaho niyo ngayon? Depende po sa opportunity. Depende sa magiging trabaho. Ano po Kung yung mas highest, mas mataas po yung maging salary? Ako? Hindi ko rin alam eh. Actually, siyempre, gusto ko rin yung masenso, magkaroon ng sariling negosyo ganun. Nag-construction din ako, nag-plumbing ako, nag-electrician ako, alos lahat. Nag-PLDT rin ako. Kaya na siyempre, mas passion ko talaga yung pagluluto eh. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento ay marami na pagtanto ang aming grupo. Ngunit isa lang ang talagang malinaw. Nagagawa nilang matiis ang hirap at pagod para sa kanilang mahal sa buhay. Kahirapan, walang maayos na karanasan pang edukasyon, nakasanayan na, masaya at komportable sa kanilang ginagawa. Gusto agad ng easy money, natatakot mag-take risk at marami pang iba. Lahat ng ito ay iilan lamang sa daan-daang posibleng maging rason kung bakit sa kabila ng maraming oportunidad ay pinipili pa rin nilang mamalagi sa kasulukuyang hanap buhay. Hindi naman talaga natin sila masisisi na sa kabila ng mga oportunidad ay mas pinipili nila ang payak na hanap buhay. Kung iisipin ay sa unang lugar, hindi naman talaga ito pinili. Sadyang ito lamang ang mga barahang ibinigay sa kanila ng buhay na dapat nilang pagganahin. Kung ano man ang kanilang rason, mahalagang isipin na ito ay valid at ang napili nilang trabaho ay disente. Sa paglubog ng araw ay ito ang nagtataguyod sa kanilang buhay. Kaya sino nga ba tayo para questionin ang kanilang desisyon? Sa bansang papaunlad pa lamang, hindi sapat ang sipag at tiyaga. Kaya karamihan sa ating mga kababayan ay dumidiskarte, maitaguyod lang ang pangangailangan.